Sander, parurusahan mo ako. Tinanggap ko. Pinanganak ko ang mga anak mo ng sunod-sunod. Tiniis ko ang lamig mo. Pero pakiusap, huwag naman ganito. Huwag mo akong ipagpalit sa harap ng maraming tao. May mga anak tayo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Lihim na minamahal ni Summer ang anak ng amo ng kanyang mga magulang na si Congressman Sander Marconi. Buhay na buhay siya kapag nakikita niya ang binata, lalong-lalo na kapag nagtatagal ito sa mansyon. Hanggang isang gabi ay nakagawa si Summer ng isang makasalanang hakbang. Pinikot niya si Sander. Sinamantala niya na lango sa alak ang binata at sa isang iglap, naging mag-asawa silang dalawa. Natupad na ang kanyang pinakaaasam na makasal sa taong pinakamamahal niya. Dahil sa maingat ang pamilya Marconi dahil sa kanilang pangalan, kaya walang nagawa si Sander, kundi pakasalan si Summer. Dahil para sa mga magulang ni Sander, si Summer ang nararapat na maging manugang nila. Sila ang nagpalaki kay Summer at nagpaaral, kaya itinuring ni Doña Carmela na anak ang dalaga, maging si Don Alfonso. Ngunit para kay Sander, galit at puot ang kanyang nararamdaman para dito. May babae siyang gusto, si Ariana, anak ng isang gobernador sa kanilang lalawigan, kaya nanumpas siyang parurusahan niya ang babae. Ipaparanas niya ang lahat ng sakit dito at ginawa niya ang lahat. Bawat taon ay nanganganak si Summer at sa loob ng 6 na taon, 5 na ang anak nila. Kambal ang kanilang panganay. Hanggang isang araw dumating si Ariana, ang babaeng unang minahal niya. Sa lahat ng panlalamig ni Sander at pambabaliwala nito sa kanya bilang asawa, ang panganganak niya taon-taon ay tinanggap niya. Mahal niya si Sander at higit sa lahat ang mga anak nila. Pero hindi yata niya matatanggap na magkakaroon ng ibang babae si Sander. Ngunit paano kung hilingin ni Sander ang kanyang kalayaan? Kaya ba niyang ibigay iyon? O magbulag-bulagan siya kapalit ng isang buong pamilya para sa mga anak at ang pagkawala ng kanyang dignidad bilang babae, bilang asawa at ina ng kanyang mga anak. May mga taong ipinanganak na tila ba nasa magkabilang dulo ng mundo. May mga taong kahit anong ganda, hinhin at talino ang taglay, ang tadhana pa rin ang magdidikta kung saan sila lulugar. Para kay Summer, alam niya kung saan ang pwesto niya sa buhay. Sa gilid, sa anino, at sa likod ng mga nagtataasang pader na mansyon ng mga Marconi. Anak si Summer ng mga pinagkakatiwalaang kasambahay sa loob ng malawak na lupain ng mga Marconi sa probinsya. Ngunit dahil sa kanyang angking kabaitan, pambihirang talino at angking ganda, na tila isang porselanang manika, hindi siya itinuring na iba ni na Don Alfonso at Doña Carmela. Pinag-aral siya ng mga ito sa mga prestihiyosong paaralan at itinuring na parang sariling anak. Isang napakagandang dalaga, mahinhin at matalino. Swerte na magiging asawa ng batang ito. Madalas na sulyap at puris sa kanya ni Doña Carmela habang tinutulungan niya ito sa mga gawaing bahay o kapag nagbabasa siya sa silid-aklatan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, tahimik, mga hakbang at pagsisikap sa pag-aaral, may lihim na itinatago ang puso ni Summer. Isang lihim na nagsimula pa noong mga bata pa siya, ang kanyang matinding pagkahumaling sa nag-iisang anak ng mga Marconi, si Sander. Si Sander Marconi ay ehemplo ng perfection para kay Summer.
Makisig, matalino, may matikas na tindig, at may matatalas na matang tila kayang magpaamo ng kahit sinong tumingin dito. Sa murang edad pumasok na ito sa mundo ng politika at ngayon nga isa ng tanyag at iginagalang na congressman sa kanilang lalawigan. Buhay na buhay ang buong sistema ni Summer. Sa bawat pagkakataon na uuwi si Sander sa mansyon, kapag sumasapit ang mga araw na nagtatagal ang binata sa bahay dahil sa bakasyon o matapos ang mabibigat na sesyon sa kongreso, walang ibang ginawa si Summer kundi ang mag-abang sa bawat sulok kung saan ito dadaan. Isang dapit hapon, habang nag-aayos si Summer ng mga sariwang bulaklak sa florera sa may sala, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Sander. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso niya. Ilang sandali pa, pumasok ang binata. Bahagyang nakabukas ang unang 3 botones ng polo nito. Pagod ngunit napakagwapo pa rin sa paningin ng dalaga. "Magandang hapon po, Kuya Sander." Mahinang bati ni Summer. Sabay yuko bilang paggalang. Bagamat ang totoo ay nais niyang titigan ang mukha nito habang buhay. Hindi siya tiningnan ni Sander. Isang malamig na tango lamang ang isinagot nito bago dire-diretsyong umakyat sa ikalawang palapag na mansyon upang hanapin ang mga magulang. Naiwang nakahawak sa kanyang dibdib si Summer. Pinakakalma ang sarili. Para sa kanya, kahit ang malamig na hangin na naiwan ni Summer sa pagdaan nito ay sapat na upang bigyan ng ligaya ang puso niya. Sapat na sa kanya ang mahalin ito mula sa malayo. Ang maging tagahanga sa dilim na lalaking kailanman ay hindi lilinungon sa isang tulad niya. Hindi alam ni Summer ang simpleng paghanga na ito ang magiging mitya ng isang desisyong babago sa kanyang buong pagkatao at magdadala sa kanya sa isang buhay na puno ng luha at pagtitiis bilang asawang hindi kailanman minahal. Habang lumilipas ang mga taon, ang lihim na paghanga ni Summer kay Sander ay hindi kumupas. Bagkus lalo itong lumalim at naging isang mapanganib na obsesyon ng pag-ibig. Ang dating paslit na sumusulyap lang sa bintana ay ganap ng dalaga. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakakulong sa imahe ng binatang congressman. Ngunit ang pangarap ay unti-unting nilamon ng takot nang kumalat ang balita sa mansyon at sa buong probinsya. Si Sander ay may seryosong relasyon na kay Ariana, ang napakaganda at eleganteng anak ng gobernador. Para sa marami sila ang perpektong magkapareha. Kapwa galing sa makapangyarihang pamilya, kapwa nasa rurok ng tagumpay. Tuwing nakikita ni Summer ang larawan ni Sander at Ariana sa pahayagan at social media, tila may sumasaksak sa kanyang dibdib. Natatakot siya. Batid niyang sa oras na magpakasal si Sander at Ariana, tuluyan ang mawawala ang pagkakataon na kahit man lang masulyapan ang lalaki sa mansyon. Mawawala na siya ng karapatang mahalin ito, kahit sa isip lang. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpabago ng takbo ng kanilang kapalaran. Umulang na napakalakas noong gabing iyon. Tila nakikiramay sa bigat sa loob ng mansyon. Umuwing lango sa alak si Sander. Matapos ang isang matinding pagtatalo sa kanyang ama na si Don Alfonso tungkol sa kanyang karera at personal na buhay. Pasuray-suray ang hakbang ng binata habang paakyat sa kanyang silid. At walang ibang nakakita sa kanya kundi si Summer na nooy pababa sana upang kumuha ng tubig. Dinala ni Summer ng mainit na kape si Sander sa silid nito. Umaasang kahit papaano ay maibsan ang kalasingan ng binata. Pagpasok niya, nakahiga si Sander sa kama, nakapikit at pabulong-bulong habang ang labis na kalasingan at kahinaan. "Ariana, bakit kailangan mo akong iwan? Bakit hindi nila tayo maintindihan?" Halos gumuho ang mundo ni Summer nang marinig ang pangalang binabanggit ng lalaki. Kahit sa kawalan ng malay, ang babaeng iyon pa rin ang hinahanap nito. Tinitigan ni Summer ang mukha ni Sander. Ang matitikas nitong kilay, ang matangos na ilong, at ang mga labi na kaya dinadalangin nilang mahalikan kahit minsan lang sa kanyang buhay.
Sa sandaling iyon, ang hinhin at talino na taglay ni Summer ay nilamon ng isang madilim, desperado at makasalanang hakbang. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hahayaan kitang mapunta kay Ariana, mamamatay ako sa sakit. Bulong ng isang mapanirang boses sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Summer sa kama, tinanggal niya ang kanyang tsinelas at marahang humiga sa tabi ng binata. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at dilim, naramdaman ni Sander ang init ng isang katawan. Sa kanya naguguluhang isip, ang akala niya ang babaeng yumayakap sa kanya ay ang kanyang kasintahan. Ariana, bulong naman ni Sander habang hinahapit ang baywang ng babae. Hindi nagsalita si Summer. Tinanggap niya ang bawat haplos, ang bawat halik na parang iba, at ang bawat marahas na pag-angkin ng lalaking pinakamamahal niya. Isinuko niya ang kanyang sarili, ang kanyang dangal at ang kanyang kinabukasan sa isang gabi ng kasalanan. Sinamantala ang kahinaan ng lasing na congressman upang tuluyang maitali sa kanya habang buhay. Sikat ng araw ang gumising sa natutulog na diwa ni Sander. Mabigat ang kanyang ulo at tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan dahil sa natirang kalasingan kagabi. Ngunit mas mabilis pa sa kidlat na nagbago ang kanyang pakiramdam na maramdaman niya na may ibang katawan sa kanyang katabi. Nang lumingon siya, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Si Summer. Nakahiga ito sa tabi niya, nakatalukbong ng kumot, umiiyak ng tahimik habang baka sa sahig ang mga nagkalat na damit. Sa isang iglap nagunahan ang galit at kalituhan sa dibdib ng congressman. Anong ginagawa mo dito, Summer? Malakas na sigaw ni Sander sabay bangon at sapo sa kanyang ulo. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari kagabi, ngunit ang tanging natitira sa kanyang memorya ay ang pag-aakalang si Ariana ang kasama niya. Anong ginawa mo sa akin? Hindi nakasagot si Summer, patuloy lang ito sa pag-iyak na tila ba siya ang biktima sa nangyari. Bagamat ang totoo, binalot na matinding takot at kaba ang kanyang puso. Ang komosyon sa silid ni Sander ay hindi nakaligtas sa mga sensitibong pandinig ng mga tauhan sa mansyon, lalong-lalo na nina Don Alfonso at Doña Carmela na nooy nag-aalmusal. Agad na umakyat ang matandang Marconi upang tingnan ang nangyari. Nang buksan ni Don Alfonso ang pintuan, ang nadatnang eksena ang tuluyang nagpabagsak sa natitirang pasensya ng pamilya. Nakita ni Donya ang umiiyak na si Summer na tila basang sisiw at ang kanyang anak na galit na galit. Sander, ano itong kalapastangang ginawa mo? Kulog na sigaw naman ni Don Alfonso. Papa, hindi ko alam. Lasing ako kagabi. Ang babaeng ito. Sapat na, Sander. Pagputol naman ni Doña Carmela na agad lumapit kay Summer upang balutin ito ng kumot at yakapin. Saksi ang Diyos kung paano natin pinaliki si Summer na may hinhin at dangal. Hindi niya gagawin ito kung hindi mo siya pinilit. Inabuso mo ang pagiging kasambahay ng mga magulang niya. Hindi yan totoo, Mama. Sinadya niya ito. Pagtatanggol naman ni Sander sa kanyang sarili, ngunit walang nakikinig sa kanya. Para sa mga Marconi, ang pangalan ng pamilya ang pinakamahalaga sa lahat, lalo na't nasa politika si Sander. Ang balita na hinalay ng isang congressman ang anak ng kanyang kasambahay ay sapat na upang gumuho ang kanyang karera sa isang split na segundo lamang. Bukod pa rito, labis ang pagmamahal na matatanda kay Summer. Para sa kanila, ito ang karapat-dapat na maging manugang dahil sa talino, kabaitan at hinhin nito kumpara kay Ariana na nakikita nilang mapagmataas at ambisyosa. Humarap naman si Don Alfonso sa kanyang anak. Ang mga mata ay pahinal na hatol. Wala tayong ibang magagawa upang isalba ang karangalan ng pamilyang ito. Ang dangal ng batang pinag-aral at pinalaki natin. Pakakasalan mo si Summer, Sander, sa lalong madaling panahon.
Papa, hindi. May asawa na ako sa isip ko. Si Ariana ang mahal ko. Pagmamakaawa naman ni Sander. Kung hindi mo pakakasalan si Summer, kalimutan mo ng anak kita. Sisiguraduhin kong tapos na ang karera mo sa politika. Mariing banta naman ng Don. Walang nagawa si Sander kundi ang makuyom ang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin siya kay Summer na noon ay nakasubsob pa rin sa balikat ng kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, ang paghanga at respeto na mayroon siya noon sa tahimik na dalaga ay tuluyang napalitan na nag-aalab na puot at galit. Natupad ang pangarap ni Summer. Ikakasal siya sa taong pinakamamahal niya. Ngunit hindi niya alam ang kasalang ito ang magiging pintuan patungo sa sarili niyang impyerno. Isang pribado at malamig na kasal ang naganap sa isang maliit at lumang kapilya malayo sa mata ng media. Walang marangyang hangdaan, walang masiglang tugtog, at walang nakangiting mga panauhin. Naroon sina Don Alfonso at Doña Carmela bilang mga saksi, kasama ang mga magulang ni Summer na umiiyak sa magkahalong lungkot at pangamba para sa kinabukasan ng kanilang anak. Suot ang isang simpleng bestida. Mukhang isang anghel si Summer sa kanyang taglay na hinhin at ganda. Natupad na ang kanyang pinakaaasam. Ang maisingit ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ng lalaking pinakamamahal niya. Simula sa araw na iyon, siya na si Summer Marconi, ang asawa ng isang congressman. Ngunit ang pangarap na iyon ay mabilis na naglaho nang matapos ang seremonya at dinala siya ni Sander sa isang bagong bahay na binili ng mga magulang nito para sa kanila. Isang malawak ngunit napakatahimik na mansyon na malayo sa syudad. Pagkasara pa lang ng pintuan ng bahay, marahas na binitawan ni Sander ang braso ni Summer. Ang maamumukha ng congressman na nakakita ng publiko ay napalitan ng isang mukhang puno ng puot at pagkamuhi. Nakuha mo na ang gusto mo, Summer. Panimula naman ni Sander. Ang boses ay tila yelong humahaplo sa balat naman ng dalaga. Naging asawa kita sa papel. Nagtagumpay ang marumi mong plano gamit ang mga magulang ko. Sander, mahal kita. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil... Pilit na lumapit si Summer. Nanginginig ang mga kamay na gustong humawak sa asawa upang humingi ng tawad. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Sander na naging sanhi ng mabilis na pag-atras naman ni Summer. Huwag mong babastusin ang salitang mahal dahil ang ginawa mo ay hindi pagmamahal. Kasakiman yan. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pangarap namin ni Ariana. Yumuko naman si Summer. Malamig, patak ng luha ang naguunahan sa kanyang pisngi. Ang hinhin na madalas purihin sa kanya ay naging panangga niya ngayon sa sakit. Lumapit si Sander sa kanya, sapat na upang maramdaman ni Summer ang mainit at galit na paghinga nito. Itinaas ng binata ang baba ni Summer gamit ang kanyang mga daliri, marahas at walang kaunting lambing. Makinig ka sa akin, Summer. Huwag mong isipang porket paborito ka ng mga magulang ko ay magiging masaya na ang buhay mo sa akin. Nanumpa ako sa sarili ko. Parurusahan kita. Ipaparanas ko sa iyo ang lahat ng sakit ng pagiging mag-isa. Ang lahat ng hirap at ang kawalan ng halaga. Binitawan niya ang mukha ni Summer na parang nandidiri. Mula ngayon, magiging asawa ka lang sa pangalan. Pero isang bilanggo sa bahay na ito. Hinding-hindi mo matitikman ang pagmamahal na ipinagkait mo sa amin, Ariana. Maligayang pagdating sa impyerno mo, Summer. Iniwan ni Sander si Summer na nakatayo sa gitna ng malamig na sala. Yakap ang sarili habang humahagulhol. Doon ay napagtanto niya ang kasalang inaasahan niyang magiging simula ng kanyang ligaya ay siya palang simula ng kanyang walang katapusang pagdurusa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Sander upang tuparin ang kanyang sumpa. Para sa kanya ang katawan at emosyon ni Summer
ang pinakamabisang instrumento para sa kanyang paghihiganti. Hindi niya sasaktan physically si Summer dahil alam niyang babantayan siya ni Don Alfonso, ngunit gagamitin niya ang kanyang karapatan bilang asawa sa pinakamalamig at pinakamarahas na paraan. Ang kanyang unang parusa ang obligahin si Summer na gampanan ang tungkulin sa kama nang walang kalaban-laban, walang lambing at walang pagpapahalaga. Itinrato niya si Summer na parang isang kasangkapan lamang na ang tanging layunin ay bigyan siya ng tagapagmana upang matigil na ang pamimilit ng kanyang mga magulang. Gusto ng mga magulang ko ng apo, hindi ba? Bulong ni Sander isang gabi habang marahas na hinahatak si Summer sa kama. Ibibigay natin sa kanila ang gusto nila. Pero huwag kang aasa na may pagmamahal sa bawat paghawak ko sa iyo. Tiniis ni Summer ang lahat, kahit gaano kasakit ang bawat gabi. Tinanggap niya ito dahil sa bawat haplos ni Sander, malamig man o puno ng galit, ay naroon pa rin ang kanyang dangal na pag-asa na balang araw makikita rin ng lalaki ang kanyang halaga. Hindi nagtagal na patunay ng doktor na nagbunga nga ang gabing iyon. Nabuntis si Summer, ngunit ang mas ikinagulat at ikinatuwa ng pamilya Marconi ay nang malaman nilang hindi lang iisa, kundi 2 sanggol ang nasa sinapupunan ng dalaga. Kambal ang kanyang panganay. Nang mabalitaan ito ni Doña Carmela at Don Alfonso, halos mapuno ng regalo at mga katulong ang mansyon ni na Summer at Sander. Labis ang kaligayahan ng matatanda. Salamat, Summer anak. Sabi ko na nga ba, at ikaw ang magdadala ng swerte sa pamilyang ito. Umiiyak na saad naman ni Doña Carmela habang hinahaplos ang lumalaking tiyan ni Summer. Sa harap ng kanyang mga magulang nagpanggap si Sander. Ngumingiti siya, umaakto bilang isang maalagang asawa at responsableng congressman. Ngunit sa sandaling umalis ang mga ito at silang dalawa na lang ang naiwan sa silid, mabilis na naglalaho ang peking ngiti sa kanyang mga labi. Dumating ang araw ng panganganak. Matapos ang mahabang oras ng paghihirap, matagumpay na isinilang ni Summer ang 2 malulusog na lalaki. Pagod na pagod si Summer, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang mga anak. Pumasok si Sander sa silid ng hospital matapos umalis ni na Doña Carmela upang ayusin ang mga papeles. Lumapit siya sa gilid ng kama at tiningnan ang natutulog na kambal gamit ang walang emosyong mga mata. Maganda ang gising mo, Summer. Masaya ka na ba? Malamig na tanong naman ng binata. Sander, tingnan mo sila. Ang cute ng mga anak natin. Kamukhang kamukha mo. Mahinang saad naman ni Summer. Umaasang ang pagkaama nito ang magpapalambot sa puso nito. Tumingin ng diretso si Sander sa mga mata ni Summer. Walang bakas ng init o saya sa kanyang tinig. Oo, mga anak ko sila. Pero huwag mong isiping dahil nanganak ka ng kambal ay tapos na ang parusa mo. Simula pa lang ito, Summer. Sisiguraduhin kong hindi ka makakahinga sa buhay na pinili mo. Ang babalang iyon ay nagpadama kay Summer ng totoong kilabot dahil napagtanto niyang ang pagsilang ng kanyang mga anak ay hindi katapusan ng kanyang dusa, kundi ang simula ng mas matindi pang parusa. Hindi nagbiro si Sander sa kanyang banta. Ang akala ni Summer na paghinga matapos maisilang ang kambal ay naging simula lamang ng isang mas masidhing siklo ng pagpaparusa. Nais ni Sander na pahirapan ang katawan, isipan at emosyon ng asawa sa pamamagitan ng isang malupit na plano. Ang obligahin itong magkaanak ng sunod-sunod, taon-taon. Wala pang 1 taon ng kambal at hindi pa lubos na nakakabawi ang katawan ni Summer mula sa hirap ng unang panganganak nang muli siyang angkinin ni Sander sa ilalim ng malamig at madilim na gabi. Walang pasubali, walang pag-aalaga at walang pakialam kung handa na nga ba ang kanyang pisikal na pangangatawan.
Sander, pakiusap. Hindi ko pa kaya. Pagod na pagod pa ang katawan ko. Pagmamakaawa ni Summer habang lumuluha. Yakap ang sarili sa ilalim ng kumot. Gusto mo ng pamilya, hindi ba? Gusto mo akong maging asawa? Panindigan mo ang papel mo, Summer. Huwag kang iiyak-iyak ngayon dahil ikaw ang pumili ng landas mong ito. Walang emosyong sagot ni Sander bago muling ipatikim ang kanyang marahas na presensya bilang asawa. Dahil sa angking hinhin tiniis ni Summer ang lahat ng tahimik. Hindi siya dumaing sa kanyang mga magulang na nasa mansyon pa rin ng mga Marconi at lalong hindi siya nagsalita kina Doña Carmela. Ang talino na dati niyang ginagamit sa pag-aaral ay ginamit niya ngayon upang itago ang kanyang mga pasa sa emosyon at ang labis na pagod ng kanyang katawan. Hindi nagtagal muling nagpositibo ang pagsusuri ng doktor. Nabuntis si Summer sa kanilang ikatlong anak. Ang bawat buwan ng pagbubuntis ay isang malaking sakripisyo. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, kailangan niya pa ring alagaan ang lumalaking kambal na nagsisimula ng maglakad at maglikot. Walang Sander na nag-aalaga sa kanya tuwing gabi kapag sumasakit ang kanyang balakang o kapag nakakaranas siya ng matinding pagkahilo. Ang congressman ay laging busy sa kanyang tungkulin, sa lalawigan at sa kongreso. O mas tamang sabihin na sinasadya nitong umiwas upang hindi makita ang asawa. Nang sumapit ang takdang araw, isinilang ni Summer ang kanilang ikatlong anak nang mag-isa sa silid ng hospital, habang si Sander ay nasa isang mahalagang pagpupulong sa Maynila. Nang mabalitaan ni Sander ang pagsilang ng bata, hindi man lang ito nagmadaling umuwi. Pagbalik ni Sander matapos ang 2 araw, nadatnan niya si Summer na maputlang maputla habang hinihele ang bagong silang na sanggol. Iyan ba ang pangatlo? Malamig na tanong ni Sander mula sa pintuan. Tumingin si Summer sa asawa, pilit na ngumiti sa kabila ng panghihina nito. Oo, Sander. Isang malusog na lalaki uli. Sana kahit papaano maging masaya ka. Tinalikuran siya ni Sander. Ihanda mo ang sarili mo, Summer. Dahil sa susunod na taon, asahan mo na may kasunod na naman yan. Niyakap ni Summer ang kanyang sanggol habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Ang taon-taon na sakit ay tinatanggap niya dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang mga anak. Ngunit unti-unti nang nauubos ang lakas ng kanyang katawan sa walang katapusang parusa ng lalaking pinakamamahal niya. Sa kabila ng kalupitan at panlalamig ni Sander, hindi hinayaan ng langit na tuluyang mag-isa si Summer. Palaging nandyan sina Doña Carmela at Don Alfonso upang maging kanlungan niya para sa matatandang Marconi. Si Summer ang perpektong manugang at mabait, tahimik, hindi reklamador at higit sa lahat, sunod-sunod na binibigyan sila ng mga apo na labis na nagpapaligaya sa kanilang katandaan. Madalas na bumisita ang Donya sa mansyon na mag-asawa upang tingnan ang mga bata at dalhan si Summer ng mga masusustansyang pagkain at bitamina. Ngunit sa bawat pagbisita nito, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng matandang babae ang unti-unting pagbabago sa pisikal na anyo ni Summer. Ang dating masiglang mukha ng dalaga ay napalitan ng labis na pamumutla. Laging may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at bakas ang matinding pagod sa bawat kilos nito dahil sabay-sabay na pag-alaga sa kambal at sa bagong silang na sanggol. Isang hapon habang nag-aayos ng merienda si Summer sa kusina, bigla siyang napatigil at napahawak sa gilid ng lababo dahil sa matinding pagkahilo. Agad siyang sinalo ni Doña Carmela na nooy papasok sana upang tulungan siya. Diyos ko, Summer, maupo ka muna. Nag-aalalang utos ni Doña habang pinapayagan ang manugang. Ano ba itong nangyayari sa'yo? Mukha kang losyang at tuyot na tuyot. Hindi ka pa pinagkakatiwalaan ng mga katulong dito ni Sander? Ayos lang po ako, Mama Carmela. Medyo kulang lang po sa tulog dahil nagising si baby kagabi.
Mahinang pagdadahilan ni Summer. Pilit na pinapanatili ang hinhin sa kanyang tinig upang hindi mapansin ang tunay na problema. Sakto namang bumukas ang pintuan ng bahay at iniluwan nito si Sander. Nakararating lang galing sa isang political assembly. Pagkakita pa lang ni Doña Carmela sa anak, agad na nag-aalab ang galit sa dibdib ng matandang babae. "Sander, halika nga rito." Galit na tawag ng Donya. Bahagyang nagulat si Sander sa talas ng boses ng kanyang ina, ngunit lumapit pa rin ito ng may malamig na mukha. "Bakit, Mama? Tingnan mo nga ang asawa mo. Ano ba itong ginagawa mo sa kanya? Kakapanganak lang niya noong nakaraang taon at ngayon mukha na siyang may sakit." "Hindi siya makina, Sander. Ang pagpapatakbo ng pamilya ay hindi parang kumpanya mo na pwede mong sagarin ang lakas ng mga tao mo." Bulyaw ng Donya sa harap mismo ni Summer at ng ilang katulong. "Siya ang pumili nito, Mama. At bilang asawa ko, tungkulin niyang alagaan ang mga anak ko at ibigay ang mga gusto ko." Sagot naman ni Sander. Ang mga mata ay mariing nakatitig kay Summer na may halong pagbabanta. Sa tingin niya ay nag-iinarte lang si Summer sa harap ng kanyang ina upang makamit ang simpatsya nito. "Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, Sander. Kung hindi dahil kay Summer, walang mag-aalaga sa mga anak mo habang nambababae, habang nagtatrabaho ka sa labas. Kapag nalaman kong pinababayaan mo ang batang ito, ako mismo ang makakalaban mo, maging ng papa mo." Mariing banta naman ni Doña Carmela bago muling hinarap si Summer upang aluin ito. Nang umalis ang Donya, naiwan sina Sander at Summer sa sala. Lumapit si Sander kay Summer. Ang mukha ay mas nakakatakot pa kaysa sa bagyo. "Ang galing mo talagang umarte, Summer. Nagsumbong ka na naman ba? Akala mo ba kapag pinagtanggol ka ng mga magulang ko ay mamahalin kita? Lalong nagiging kadiri-diri ang tingin ko sa'yo sa tuwing nagtatago ka sa likod nila." Bulong ni Sander bago marahas ay pinalo ang lamesa at umakyat sa kanyang silid. Naiwan si Summer na umiiyak ng tahimik. Ang akala niyang proteksyon mula sa mga magulang ni Sander ay lalo palang nagpapaliyab sa apoy ng galit sa puso ng congressman laban sa kanya. Hindi natigil ang siklo ng pagpaparusa. Sa 3 taon ng kanilang kasal, muling nagbuntis si Summer. Sa pagkakataong ito, mas doble ang pag-iingat na ginawa ng kanyang katawan dahil sa labis na panghihina. Ngunit dahil sa kanyang likas na hinhin at tibay ng kalooban, hinarap niya ang bawat araw ng walang reklamo. Nang sumapit ang buwan ng kanyang panganganak, isinilang ni Summer ang kanilang ika-4 na anak. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 sunod-sunod na lalaki, isang magandang batang babae ang ibinigay sa kanila ng langit. Ang sanggol ay may mapuputing balat, mahahabang pilik mata at ang mga labi na kamukhang kamukha ni Sander. Habang nakahiga sa kama ng hospital karga ang maliit na anghel, naramdaman ni Summer ang isang pambihirang tibok ng pag-asa sa kanyang puso. Baka sa pagkakataong ito, dahil babae ang anak namin at kamukhang niya, lumabot din ang puso ni Sander. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Bumukas ang pintuan ng silid at pumasok si Sander. Kadarating lang nito mula sa isang labanan sa sesyon ng Kongreso. May bitbit itong formal na aura, ngunit ang dumapo ang kanyang tingin sa maliit na sanggol na karga ni Summer, bahagyan natigilan ng congressman. May isang mabilis na kislap na emosyon ang dumaan sa mga mata, isang natural na reaksyon ng isang ama na nakakita sa kanyang sariling dugot laman. Napansin iyon ni Summer. Pilit siyang bumangon at sumandal sa unan, hawak ang sanggol na may pag-iingat. "Sander," mahinang tawag ni Summer. Ang boses ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal. "Tingnan mo siya. Isang batang babae, kamukhang kamukha mo, lalo na ang kanyang mga mata at labi. Gusto mo ba siyang kargahin?" Lumapit si Sander ng ilang hakbang, ngunit
Bago pa man tuluyang mailatag ni Summer ang sanggol sa kanyang mga kamay, tila natauhan naman ang binata. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang bahagyang lambot ay muling napalitan ng pamilyar na lamig at puot. Tumingin ng diretso si Sander sa mga mata ni Summer. Pinalalayas ang anumang emosyon na maaaring mag-ugnay sa kanila bilang isang tunay na mag-asawa. Huwag kang titingin sa akin na parang nagbago ang tingin ko sa'yo, Summer. Malamig na saad naman ni Sander. Ang boses ay sapat lang upang marinig ng boses ng asawa ang hindi nagigising na bata. Maganda ang bata, oo. Anak ko siya at pananagutan ko siya. Pero para sa akin, ikaw pa rin ang babaeng nampikot sa akin. Ikaw pa rin ang sumira sa mga pangarap ko. Napatigil ang kamay ni Summer sa hangin. Ang pag-asang kakasibol pa lamang sa kanyang dibdib ay muling tinapak-tapakan ng asawa. Huwag mong gagamitin ang anak natin para mapalapit sa akin. Ang parusa mo ay parusa mo. Walang makakabago roon. Pagpapatuloy ni Sander bago tinalikuran si Summer at lumabas ng silid upang kausapin ang mga doktor tungkol sa bayarin. Naiwang mag-isa si Summer sa malamig na silid ng hospital. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang ika-4 na anghel habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kumot ng sanggol. Doon niya natanto na kahit anong anghel ang dalhin niya sa mundo, ang puso ni Sander ay mananatiling isang matigas na bato na binalot ng galit para sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon ngunit para kay Summer, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na tanika na nakagapos sa kanyang mga paa. 6 na taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang makasalanang gabing iyon. 6 na taon siyang kasal kay Sander at sa loob ng mga taong iyon, 5 anak na ang kanyang isinilang. Ang kambal na sina Ethan at Evan, 6 na taong gulang na. Ang ikatlong anak na si Ethan ay 5 taon gulang. Ang magandang si Kiara, ang kanyang ika-4 na anghel, ay 4 na taon at ang bunso na si Liam ay mahigit 1 taong gulang pa lamang. Sa loob ng 6 na taon ang buhay ni Summer ay umiikot lamang sa loob ng 4 na sulok ng kanilang malawak ngunit napakatahimik na mansyon. Siya ang nag-aalaga, nagpapadede, nag-aasikaso sa pag-aaral ng mga bata at nagtitiis sa lahat ng hirap ng pagiging isang ina. Nawala na ang sigla ng matalinong dalaga noon na laging nangunguna sa klase. Ang kanyang sikat na hinhin ay naging labis na katahimikan at ang kanyang ganda ay nabalot ng labis na pagod at pamumutla. Sa kabila ng lahat ng panlalamig, pambabaliwala na pagtrato sa kanya ni Sander bilang isang makina ng anak, tinanggap ni Summer ang lahat. Bakit? Dahil mahal niya ang mga anak nila at sa kabila ng lahat ng latay ng kanyang puso, mahal na mahal niya pa rin si Sander. Ipinagpapasalamat niya na kahit papaano, hindi pinababayaan ni Sander ang mga bata sa aspetong pinansyal at material. Kapag nasa harap ng mga anak, nagagawa pa rin ng congressman ang maging isang ama. Kahit na pagkatapos niyon ay muli itong magiging yelo sa harapan ni Summer. Tanggap ni Summer ang kanyang kapalaran bilang isang unloved wife. Ang mahalaga sa kanya ay buo ang kanyang pamilya at ligtas ang kanyang mga anak. Ngunit ang marupok na kapayapaang pinanghahawakan ni Summer ay tuluyang liyanig isang gabi. Umuwi si Sander na galing sa isang formal na pagtitipon sa Maynila. Habang tinutulungan siya sa mga katulong na mag-alis ng coat, napansin ni Summer ang mukha ng asawa mula sa gilid ng hagdanan. May kakaiba itong ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti ng totoong kaligayahan, pag-asa at init na hindi kailanman nakita o naramdaman ni Summer sa loob ng 6 na taon. Kinabukasan nalaman ni Summer ang dahilan ng buksan niya ang telebisyon sa sala habang naghahanda ng almusal ng mga bata. Isang nagbabagang balita sa entertainment at political section ang bumungad sa kanya. Nagbalik na sa bansa ang nag-iisang anak ng gobernador na si Ariana Santos matapos ang 6 na taong pananatili sa Amerika para sa kanyang master's degree. Ayon sa mga ulat, asahan ang mas madalas na pagkikita ng magandang dalaga sa mga political events ng lalawigan. Nabitawan ni Summer ang hawak niyang sandok, tila huminto ang tibok ng puso niya
at nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang babaeng unang minahal na Sander, ang babaeng dahilan kung bakit siya pinarurusahan gabi-gabi, ay nagbalik na. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakaramdam si Summer ng isang uri ng takot na alam niyang kayang pumatay sa kanyang natitirang pagkatao. Ang balita sa telebisyon ay tila isang malakas na kulog na nag-iwan na nakakabinging katahimikan sa buong pagkatao ni Summer. Nakatitig siya sa screen, pinagmamasdan ang larawan ng isang napakaganda, sopistikada at eleganteng babae, si Ariana Santos. Walang bakas ng hirap o pagod sa mukha nito. Kabaliktaran ng kanyang sarili na tila unti-unti nang tinutupok ng 6 na taong sunod-sunod na panganganak at walang katapusang pambabaliwala. "Mama, bakit po natapon ang gatas?" Naibalik si Summer sa realidad nang dumaing ang 4 na taong gulang na si Kiara. Habang hinihila ang laylayan ng kanyang duster, doon lang napansin ni Summer na nanginginig na pala ang kanyang mga kamay at ang gatas na isinasali niya sa baso ay umaapaw na sa lamesa. "Pasensya na anak, naano lang si mama." Nauutal at mahinang saad ni Summer. Agad niyang pinunasan ang lamesa at pilit na ngumiti sa kanyang anak upang hindi sila mag-alala. Ang kanyang likas na hinhin ang nagtago sa matinding bagyong kasalukuyang nagwawala sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, umuwi si Sander na may kakaibang enerhiya. Walang bakas ng pagod sa mga mata nito kahit nagaling ito sa isang mahabang sesyon sa Kapitolyo. Pumasok ito sa silid upang magpalit ng damit at sumunod si Summer dala ang isang baso ng malamig na tubig. Isang simpleng asikaso na ginagawa niya gabi-gabi kahit hindi siya pinapansin ng asawa. "Napanood ko ang balita. Nakabalik na pala si Ariana." Mahina, maingat at tila takot na saad ni Summer habang inilalapag ang baso sa nightstand. Natigilan naman si Sander sa pagtatanggal ng kanyang relos. Lumingon siya kay Summer at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ni Summer ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ng asawa. Ang kislap ng pag-ibig na kailanman hindi ibinigay sa kanya. "Oo." Bumalik na nga siya. Malamig ngunit may diin na sagot naman ni Sander. "Sander, 6 na taon na nakakalipas. May 5 anak na tayo." Pagsusuma mo ng dalaga, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ang marupok na pader na nag-uugnay sa kanilang pamilya ay tuluyang gumuho. "Pakiusap. Para sa mga bata. Huwag mo akong diktahan, Summer." Pagputol naman ni Sander, ang boses ay muling nagbago at naging kasing talas ng patalim. Lumapit siya sa asawa at tinitigan ito na may matinding puot. 6 na taon mo akong binalot sa impyerno na kasalanan ito. 6 na taon kong tiniis na makasama ang babaeng nagpikot sa akin dahil sa paborito ka ng mga magulang ko. Ngayon nandito na si Ariana. Huwag mong isipin na mananatili akong nakakulong sa'yo. Asawa mo na ako, Sander. Umiiyak na bulong naman ni Summer. Sa papilang, Summer. Sa papilang. Pagdidiin ng congressman bago kinuha ang kanyang unan at kumot. Sa halip na matulog sa kanilang silid, lumabas ito at lumipat sa guest room. Iniwan si Summer na nakaupo sa sahig nang silid yakap ang sariling mga tuhod habang humahagulhol sa dilim. Ang pagbabalik ni Ariana ay hindi lang simpleng pagbabalik ng isang dating kasintahan. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng natitirang peraso ng katahimikan sa buhay ng isang unloved wife. Hindi nagtagal, ang pagbabalik ni Ariana ay naging isang malaking usap-usapan. Hindi lang sa telebisyon kundi maging sa mismong Kapitolyo. Ginamit ni Sander ang kanyang impluwensya at posisyon bilang congressman upang muling mapalapit sa dating kasintahan. Sa bawat charity event, political dinner at pagtitipon ng mga matataas na opisyal sa lalawigan,
Palaging si Ariana ang kasama at kaagapay ng binata. Para sa publiko, si Ariana ang mukha ng modernong kababaihan. Matalino, sophisticada at laging nakasuot ng mga mamahaling designer na damit. Samantalang ang legal na asawa na si Summer ay nanatiling nakakulong sa loob ng mansyon, abala sa pagpapakain, pagpapaligo at pag-aasikaso sa 5 maliit na anak. Isang gabi umuwi si Sander upang kumuha ng isang mamahaling dokumento para sa isang event kinabukasan. Amoy alak ito at bakas ang halimuyak ng mamahaling pabango ng babae. Isang amoy na alam ni Summer na hindi sa kanya. Hinarap ni Summer ang asawa sa may sala habang ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa itaas. Taglay ang kanyang natitirang hinhin ngunit may nanginginig na tinig. Hinarang niya ang daanan ng congressman. "Sander, pakiusap." Panimula ni Summer, ang mga mata ay puno ng luha. "Respetuhin mo naman ang pamilya natin. Ang mga anak natin. Kalat na sa buong probinsya ang pagsasama ninyo ni Ariana. Naririnig ko na ang bulong-bulungan ng kapitbahay at maging ng mga guro ng kambal sa eskwelahan." Napatigil si Sander sa paglalakad. Isang mapait at nakakatunaw na tawa ang pinakawalan niya mula sa kanyang mga labi bago hinarap ang lantarang may panghahamak sa asawa. "Respeto? Pamilya?" Untag naman ni Sander habang hakbang na lumalapit kay Summer, hanggang sa maramdaman ng dalaga ang bagsik ng kanyang presensya. "Ikaw ang unang hindi rumespeto sa akin, Summer. 6 na taon na nakakaraan. Sinira mo ang buhay ko, ang mga pangarap namin ni Ariana dahil sa marumi mong plano. Ngayong bumalik na ang babaeng tunay kong minamahal. Kukunin ko lang kung ano ang para sa akin. Pero may 5 anak na tayo, Sander. Sila ba hindi mo iisipin? Hindi mo ba naiisip ang mga anak natin?" Pagmamakaawa ni Summer. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha niya. "Hindi ko pinababayaan ang mga anak ko. Ibinibigay ko lahat ng luho at pangangailangan nila, pero ikaw? Huwag kang umasang rerespetuhin kita bilang asawa." Malamig na tugon ni Sander. "Para sa akin, isa ka lang kasalanan na kailangan kong tiisin gabi-gabi. At tapos na ang mga araw ng pagtitiis ko." Nilagpasan ni Sander si Summer na tila ba isa itong hangin lang. Ang bawat salita ng congressman ay parang isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa natitirang tapang ng dalaga. Batid ni Summer na sa muling pagkikita nila ni Sander at Ariana, tuluyan ang binuksan ng kanyang asawa ang digmaan na alam niyang siya ang unang matatalo. Hindi na itinago ni Sander ang kanyang muling pakikipag-ugnayan kay Ariana. Ang dating simpleng pagsasama sa mga opisyal na pagtitipon ay naging isang lantarang lihim na relasyon. Alam ng buong staff ng congressman, mula sa kanyang mga bodyguards hanggang sa kanyang mga kalihim, ang tungkol sa kanila. Madalas silang makitang magkasama sa mga pribadong resort, mararangyang restaurant sa labas ng lalawigan. Batid din ni Ariana ang sitwasyon ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, si Summer ay isang manggagamit lamang. Isang anak na kasambahay na nampikot ng isang makapangyarihang lalaki upang umangat ang estado sa buhay. Sa tuwing magkasama sila ni Sander, laging ipinararamdam ni Ariana na siya ang tunay na reyna sa buhay ng binata. Dahil dito mas lalong naging madalas ang hindi pag-uwi ni Sander sa kanilang mansyon. May mga linggo na halos 2 beses lang siyang makita sa bahay. At kung uuwi man ay hating gabi na upang umiwas na makaharap si Summer. Ang 5 bata ay nagsisimula na rin makaramdam sa unti-unting pagkawala ng kanilang ama. "Mama, nasaan po si Papa? Bakit hindi naman po kami sinamahan sa laro namin ni Ivan?" Tanong ng 6 na taong gulang na si Ethan habang nakaupo sa sahig ng sala. Hawak ang kanyang laruang kotse. "Oo nga po, Mama. Sabi ni Papa noong 1 linggo
Papanuorin niya akong sumayaw sa eskwelahan. Malungkot na dugtong ng 4 na taong gulang na si Kiara habang nakasubsob ang mukha sa kandungan ni Summer. Nanginig naman ang puso ni Summer, ngunit pilit niyang pinatatatag ang kanyang boses. Sa kabila ng kanyang sariling pagdurusa, ang kanyang likas na hinhin at pagiging ina ang nangibabaw. Kailangan niyang protektahan ang imahe ng ama sa paningin ng kanyang mga anak. Masyado lang pong abala si Papa sa trabaho, mga anak. Pagsisinungaling ni Summer habang hinahaplos ang buhok ni Kiara. Marami pong tinutulungang tao si Papa sa probinsya natin, kaya kailangan niya magtrabaho kahit gabi. Huwag kayong mag-alala, mahal na mahal kayo ni Papa. Matapos mapatulog ang mga bata na upo si Summer sa gilid ng kanyang kama, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Ang pag-aalaga sa 5 anak na mag-isa habang alam mong ang asawa mo ay nasa piling ng ibang babae ay isang uri ng parusa na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Ngunit para sa kanyang mga anak, handa siya magtiis. Kahit na ang bawat gabi ng paghihintay kay Sander ay tila walang katapusang dusa. Dumating ang araw ng pinaka-kinatatakutan ni Summer. Ang araw na hindi lang sa balita o chismis ng mga staff makikita ang katotohanan kundi harap-harapan sa kanyang mga mata. Isang hapon minabuti ni Summer na ilabas ang kambal na sina Ethan at Ivan kasamang 4 na taong gulang na si Kiara upang mamili ng mga gagamitin sa paaralan sa isang marangyang mall sa lungsod. Bihira siyang lumabas kaya para sa mga bata, isang malaking pambihira ang araw na iyon. Suot ang isang simpleng kupas na blosa at maong na palda. Walang bakas ng pagiging asawa ng isang congressman kay Summer. Ang kanyang hinhin at simpleng ganda ay natatakpan ng labis na kapaguran. Habang naglalakad sila sa tapat ng mamahaling butik-bitbit ang isang plastik na mga kwaderno, biglang huminto ang isang matayog at eleganteng babae sa kanilang harapan. Si Ariana. Naka-designer dress ito, nakasalamin ng itim at may bitbit na mamahaling bag. Nang makita niya si Summer, dahan-dahan niyang itinaba ang kanyang salamin at tiningnan ang legal na asawa ni Sander mula ulo hanggang paa ng may matinding panghahamak. So, ikaw pala ang asawa sa papel. Nakangising saad ni Ariana. Ang boses ay puno ng pambabatikos at pambabastos kahit pa may mga taong naglalakad sa kanilang paligid. Niyakap na mahigpit ni Summer ang maliit na si Kiara habang ang kambal ay humawak sa kanyang palda. Natatakot sa aura ng estrangherong babae. Ariana. Mahinang sambit ni Summer. Pilit na pinanatili ang natitirang dignidad. Tingnan mo nga ang sarili mo, Summer. Mukha kang lusyang na lusyang. Sa sunod-sunod na panganganak mo, mukha kang katulong na naging yaya ng sarili mong mga anak. Natatawang patuloy naman ni Ariana. Hindi isa na lang alang ang mga bata. Sander never loved you. Alam mo yan sa sarili mo. Ginapang mo lang siya sa kama para makuha ang kalayaan niya. Pero tandaan mo ang peking reyna ay madaling itapon kapag bumalik na ang totoong may-ari ng korona. Naramdaman ni Summer ang mabilis na pag-iinit ng kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tila pinipigas sa tindi ng hiya at sakit sa gitna ng publiko. Lalo pat nakikita ng kanyang mga anak ang pag-aalipusta sa kanilang ina. Ang talino ay naging piita niya ngayon. Hindi siya pinalaki ni Doña Carmela na makipag-away sa gitna ng daan. Pakiusap, Ariana. Huwag sa harap ng mga anak ko. Nanginginig at pabulong na pagsusumamo ni Summer habang pilit na hinahatak ang mga bata pa itaas upang umiwas. Matakot ka sa araw na tuluyan ka ng iwan ni Sander, Summer. Dahil malapit na yon. Huling hirit ni Ariana bago ito naglakad papalayo habang nakataas ang noo. Umuwi si Summer na basag ang puso niya. Yakap-yakap niya ang kanyang mga anak sa loob ng sasakyan habang tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi.
Ang kanyang dignidad bilang babae ay unti-unti nang niyayakap ng babaeng unang minahal ng kanyang asawa, at ang mas masakit pa, wala siyang kalaban-laban. Pagka-uwi sa mansyon, mabilis na pinapunta ni Summer ang mga bata sa kanilang silid sa itaas upang magpalit ng damit. Sa sandaling sumara ang pintuan ng kwarto ng mga bata, tuluyan na nanghina ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa gilid ng kanilang kama, sapo ang kanyang mukha habang humahagulhol ng walang tunog. Ang mga salita ni Ariana sa mall ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, tila mga sampal na nagpapasariwa sa kanyang mga kasalanan at kawalan ng halaga. Losyang, katulong, panakip-butas. Nasa ganung estado siya nang biglang bumukas nang marahas ang pintuan ng silid. Inuluwan niyon si Sander. Hindi malang ito tumingin sa kanya. Dire-diretso ito sa walk-in closet upang kumuha ng ilang piraso ng kasuotan at mga personal na gamit. Mukhang aalis na naman ito para sa isang out of town na biyahe kasama ang gobernador, at alam naman ni Summer kasama rin si Ariana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang hinhin at katahimikan ni Summer ay tuluyang binuwag ng labis na desperasyon. Tumayo siya at hinarap ang asawa at hinawakan ang braso nito nang may panginginig. Sander, pakiusap. Kausapin mo naman ako. Pagsusumamo ni Summer, ang boses ay basag na basag. Marahas na binatawan ni Sander ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng asawa. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo, Summer. Marami akong ginagawa. Sander, parusahan mo na ako. Tinanggap ko. Pinanganak ko ang mga anak mo ng sunod-sunod. Bawat taon tinitiis ko ang sakit, ang lamig mo, ang pagtrato mo sa akin na parang walang buhay. Humahagulhol si Summer at tuluyang lumuhod sa harap ng asawa. Hinawakan ang mga binti nito upang magmakaawa. Tiniis ko ang lahat dahil mahal kita. Mahal ko ang mga anak natin, pero pakiusap naman. Huwag naman sa ganito. Huwag mo akong ipagpalit at ipahiya sa harap ng maraming tao. Nakita ko sa Ariana ngayon. Binalandra niya sa harap ng mga anak natin kung gaano mo siya kamahal at kung gaano ako kawalang kwenta bilang asawa mo. Napatigil si Sander, tumingin siya sa ibaba sa asawang nakaluhod sa kanyang harapan. Umiiyak at nakikiusa para sa kanyang dignidad. Sandaling dumaan ang guhit ng pagkagulat sa mukha ng congressman nang malaman niyang nagkaharap ang dalawang babae. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pader ng galit. Sinarili mong desisyon ang itali mo sa 6 na taon na nakakaraan, hindi ba? Malamig na saan naman ni Sander. Habang tinatanggal ang kamay ni Summer sa kanyang binti. Ngayon, nararanasan mo ang bunga ng kasakiman mo. Huwag kang umiyak sa harapan ko. Kung napahiya ka kay Ariana, karapat-dapat lang yan sa'yo. Dahil ikaw ang nagnakaw ng respeto para sa kanya. Tinalikuran ni Sander si Summer na nanatiling nakaluhod sa malamig na sahig. Bitbit ang kanyang bag. Lumabas ito ng silid ng walang lingon-lingon. Iniwan ang asawang tuluyan ng nadurog ang puso. Hindi lang bilang babae at asawa, kundi bilang isang ina na nabigong protektahan ang sarili sa harap ng kanyang sariling mga anak. Hindi nagtagal ang lihim ni Sander at Ariana dahil sa lantarang pagsasama ng dalawa sa mga pampublikong lugar at ang insidente sa mall. Nakarating ang balita sa mga magulang ng congressman. Ang isa sa mga katuloy na kasaksi sa pag-uwi ni Summer na umiiyak ay hindi nakatiis at palihim na tinawagan si Doña Carmela upang isumbong ang kalagayan ng dalaga. Kinabukasan, tila bagyo ang opisina ni Sander sa Kapitolyo. Walang pasabing bumukas ang pintuan at iniluwan niyon sina Doña Carmela at Don Alfonso. Nakapwa nagkaalab ang galit sa mga mata. Papa, Mama, anong ginagawa ninyo rito? Naguguluhang tanong ni Sander sabay tayo mula sa kanyang swivel chair. Isang malakas na sampal mula kay Doña Carmela ang sumalubong sa mukha ng congressman. Nagulat ang staff sa labas, ngunit mabilis na isinara ni Don Alfonso ang pintuan
upang walang makarinig sa kanilang pag-uusap. "Walang hiya ka, Sander!" Galit na sigaw ng Donya. Nanginginig ang buong katawan. "Iyan ba ang itinuro namin sa'yo? Ang pamabastos at pagpapahiya sa asawa mo sa harap ng ibang tao? Nakarating sa akin ang ginawa ng babaeng yan kay Summer sa mall. At ikaw? Pinabayaan mo lang?" "Mama, hindi ninyo naiintindihan." "Anong hindi maintindihan?" Pagputol naman ni Don Alfonso. Ang boses ay mariin at puno ng otoridad. "Binigyan ka namin ng layas sa politika, Sander. Dahil akala namin ay marunong kang humawak ng pamilya. 6 na taon kang tapat na pinagsisilbihan ni Summer. Binigyan ka niya ng 5 anak. Tiniis niya ang sunod-sunod na pagbubuntis ng walang reklamo habang ikaw ay laging wala. Para sa amin, si Summer lang ang nag-iisang asawa mo. Siya ang nararapat sa pamilyang ito dahil may hinhin, talino at higit sa lahat, busilak ang puso niya." Deklara naman ni Doña Carmela habang dinuduro ang sariling anak. "Hindi namin tatanggapin ang anak ng gobernador. Isang mapagmataas at walang modong babae na sumisira ng pamilya." Humarap naman si Don Alfonso kay Sander na may final na babala. "Makinig ka mabuti, Congressman. Kung hindi mo titigilan yung aryanang yan at kung hindi mo aayusin ang pakikitungo mo kay Summer, tatanggalan kita ng suporta sa darating na eleksyon. Ako ang nag-angat sa iyo sa posisyong yan at kaya kitang ibaba sa isang iglap lang. Tandaan mo yan." Matapos bitawan ang mabibigat na salita, sabay na lumabas ang matandang Marconi. Iniwan si Sander na mag-isang nakatayo sa kanyang opisina. Napakuyom ang mga labi at palad ni Sander habang namumula ang kanyang mga balat. Ang kanyang panga ay nagtagis sa tindi ng galit. Sa kanyang isipan, walang ibang may kasalanan ng pangyayaring ito kundi si Summer. Sigurado siyang ang asawa ang nagdrama at nagsumbong sa kanyang mga magulang upang pilitin siyang layuan si Ariana. "Akala mo ba makukuha mo ang ganitong paraan, Summer?" Bulong ni Sander sa isipan. Ang boses ay puno ng nagbabagang puot. "Pwes, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na isinumbong mo ako." Ang gabi matapos ang matinding gulo sa Kapitolyo ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang buong mansyon ng mga Marconi. Kasalukuyang pinapakain ni Summer ang kanyang 5 anak sa hapagkainan. Sa kabila ng bigat ng kanyang dibdib, pilit niyang pinupuno ng ngiti ang kanyang mukha tuwing titingin sa kambal na sina Ethan at Ivan. Gayon din kina Nathan, Kiara at sa bunsong si Liam. Ang kanyang likas na hinhin at tibay ng loob bilang ina ang tanging nagpapanatili sa kanyang tamang katinuan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marahas na binuwag nang bumukas ang pintuan ng mansyon. Iniluwan niyon si Sander. Lango ito sa alak, magulo ang polo, at may nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Pagkakita pa lang niya kay Summer na nag-aayos ng pagkain, tuluyang sumabog ang congressman. "Lahat kayo umalis. Ipasok niyo ang mga bata sa kwarto ngayon din." Sigaw naman ni Sander sa mga katulong. Sa tindi ng boses ng ama, natakot ang mga bata. Agad na napaktakbo ang mga katulong upang akayan pa itaas ang 5 magkakapatid, habang si Summer naman ay nanginginig na tumayo upang harapin ang asawa. "Sander, ano ba to? Nakikita ng mga bata." Hindi na natapos ni Summer ang kanyang sasabihin dahil marahas na hinila ni Sander ang kanyang braso at itinapon siya sa sofa sa sala. Sa mismong harapan na nakangangang mga katulong na natitira, halos mawala ng hangin si Summer sa lakas ng bagsak. "Nagsusumbong ka na naman ba sa mga magulang ko?" Dinuro ni Sander, ang mukha ay pulang-pula sa galit habang nakatayo sa tapat ng asawa. "Akala mo ba mapipilit mo akong mahalin ka dahil sa kanila? Akala mo ba matatakot mo ako sa banta ni Papa?" "Hindi ako nagsumbong, Sander. Wala akong sinasabi sa kanila." Umiiyak at nanginginig na depensa naman ni Summer
habang nakasandal sa sofa habang yakap ang kanyang sarili. Huwag ka magsinungaling! Sino pa ba ang mag-iinarte at magpapaawa kundi ikaw? Bulyaw naman ni Sander. Lumapit siya at mariing hinawakan ang panga ni Summer. Pinalalaki ang bawat salita na tila bawat isa ay latay sa balat ng dalaga. Ginamit mo ang katawan mo 6 na taon na nakakaraan para makasal ka sa akin. Ngayon, gagamitin mo ang mga magulang ko para kontrolin ako. Nakakadiri ka, Summer. Ang dumi-dumi ng pagkatao mo. Sa puntong iyon parang may kung anong bahagi sa loob ni Summer ang tuluyan ng napigtas. Ang matalinong dalaga ang nagtiis ng 6 na taon ng panlalamig, ng taon-taon na pagbubuntis at ng pambabaliwala ay tuluyang nadurog. Ang pag-ibig na binuo at inalagaan niya sa loob ng maraming taon ay tuluyang nilamon ng puot at kawalan ng respeto ng asawa. Kung nakakadiri ako sa paningin mo, Sander, bakit mo ako ginagalaw gabi-gabi? Sa unang pagkakataon sumagot si Summer gamit ang boses na puno ng labis na pait, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. Bakit mo ako binigyan ng 5 anak? Kung nandidiri ka pala sa akin. Napatigil si Sander ngunit mas lalong nagtagis ang mga panga. Dahil iyon ang parusa mo. At sinisigurado ko sa'yo, tapos na ako sa parusang yan. Hinding-hindi mo na ako makikitang muli sa kwartong ito. Binitawan niya ang mukha ni Summer na parang isang maruming basahan bago mabilis na lumabas ng bahay. Pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo sa kung saan at alam ni Summer sa piling ni Ariana. Naiwan si Summer sa madilim na sala. Basag ang pagkatao. Niyapakan ang dignidad at walang natitirang lakas. Ang kanyang lihim ay napalitan ng isang blangkong titig habang yakap ang sarili sa ilalim ng malamig na gabi. Ilang araw matapos ang madilim na insidente sa sala, hindi na muling nagpakita si Sander sa mansyon. Ang balita sa labas ay mas lalong naging maingay. Lantaran na ang pagsasama nila ni Ariana. At tila wala nang pakialam ang congressman kung tuluyan siyang talikuran ng kanyang mga magulang o ng kanyang mga botante. Ang pag-ibig niya kay Ariana na nakakulong ng 6 na taon ay tuluyan ng sumiklap. Kasabay ng tuluyang pagbura niya kay Summer sa kanyang buhay. Isang hapon habang nakaupo si Summer sa gilid ng bintana ng kanyang silid, narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Hindi iyon ang karaniwang sasakyan ni Sander, kundi isang mamahaling sports car. Ilang sandali pa bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Iniluwan niyon si Sander. Seryoso ang kanyang mukha. Formal ang suot na polo at may bitbit na isang makapal na brown envelope. Walang bakas ng galit o alak sa kanyang mga mata ngayon, ang palatandaan na ang bawat hakbang niya sa araw na ito ay pinag-iisipan ng mabuti at buong puso niyang napagdesisyonan. Inilapag ni Sander ang envelope sa ibabaw ng lamesa sa tapat ni Sander. Ano yan, Sander? Mahina at blankong tanong naman ni Summer. Ang kanyang tinig ay wala ng buhay. Ang kanyang hinhin ay naging isang malamig na pader ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ayoko na, Summer. Panimula ni Sander, ang boses ay sapat lang, ang lakas ngunit may final na hatol. Tapos na ang 6 na taon na parusa mo sa akin. At tapos na rin ako. Ang 6 na taon na pagtitiis ko sa kasalang ito na kailanman ay hindi ko ginusto. Dahan-dahan binuksan ni Summer ang envelope. Bumungad sa kanya ang mga legal na dokumento, mga papeles para sa kanilang paghihiwalay at pagsasampa ng annulment. Ibinibigay ko sa iyo ang mansyong ito. Pagpapatuloy ng congressman habang nakapamulsa. Magpapadala ako ng sapat at marangyang sustento buwan-buwan para sa 5 bata. Hindi ko sila pababayaan. Maaari ko silang bisitahin kapag gusto ko. Pero pakiusap. Permahan mo na yan.
Tumingin ng diretso si Sander sa mga mata ni Summer at doon ay nakita ng babae ang isang bagay na mas masakit kaysa sa galit. Ang pagsusumamo para sa ibang babae. Hinihiling ko ang kalayaan ko, Summer. Dahil magpapakasal na kami ni Ariana. Sa kanya lang ako magiging masaya. At alam mo yan simula pa lang. Tumitig si Summer sa mga dokumento. Ang mga salitang petition for annulment ay tila mga titik ng apoy na sumusunog sa kanyang natitirang lakas. Sa labas ng silid, sa may hardin, naririnig niya ang malalakas na tawanan ng kanyang 5 anak. Naririnig niya ang takbuhan ng kambal, ang tawa ni Kiara, at ang daldal ng maliit na si Liam. Narito siya ngayon sa pinakamatinding sa gandaan ng kanyang buhay bilang isang babae at bilang isang ina. Kaya ba niyang ibigay ang kalayaan na lalaking pinakamamahal niya? Ang lalaking naging mundo niya simula bata pa lang. O magbubulag-bulagan siyang manatiling nakakapit sa isang kasalang walang pag-ibig, kapalit ng isang buong pamilya para sa kanyang mga anak. Kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang natitirang dignidad bilang asawa, bilang ina, at bilang isang babae. Tiningnan ni Summer ang panulat na nasa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang nanginginig habang umaagos ang pinakamapait na luha sa kanyang mga mata.